na kaunting pangyayaring naganap sa aking buhay sa loob ng 20 taong paninirahan ko rito. Ika nga sa Hamburg. Nang ako'y dumating dito ay last year, September 23, 1996. Kaya nung nakaraan isang taon, ng September 23, sa akin 2 taon ako dito. Ngayon, ibig kong i-share sa inyo ang mga kaunting bagay na karanasan kong naganap sa loob ng taon na yan. Nang ako'y dumating dito sa bansang ito, ako'y nag-iisa lamang. At ang aking ano rito, pakay ay ang magpakasal. Sa mga tuwid, nang ako'y dumating dito, wala akong kamag-anak o malayong kamag-anak man na dadatnan, kundi ang aking mapapangasawang German. So, madalit salita, naayos ang aming kasal, bagamat sa una pa lang ay nalaman kong ang aking pakakasalan ay may karamdamang hindi ko naman alam. Dahil sa panahon yun ay hindi na siya nagtatrabaho dahil nasa aking karamdaman. Sa madalit salita, naayos naman ang aming kasal sa tulong ng isang Pilipina na nangangalang Divina Martin. Naayos na lahat dahil ako wala kaalam-alam. So, dumaan ang mga araw na kasama ako ng asawa ko na nagpapatingin sa doktor. So, sa maraming beses, dumating na isang pagkakataon na kinausap ako ng doktor na ang sabi sa akin ng doktor, ang asawa mo, ang sakit niya ay Alzheimer, na hindi na namin magagarantihan kung babalik pa sa normal niyang kalagayan. So, ang sabi sa akin, dahil sa akong asawa, ikaw anya magpasya sa sarili mo kung yan dadali mo sa play-yan o yung aalagaan. So, wala akong sinagot sa doktor, kundi pinitingnan ko lang kung anong lahat, pinakikinggan ko lahat sa sinasabi niya. So, nang araw din iyon, nung kami makauwi ng bahay, tinanong ko ang asawa ko, bagamat siya nakakaintindi pa naman, nakakausap, kahit na mayroon siyang ganong karamdaman. Itinanong ko siya na, nung heart-heart, ika nga, ako, yun ang sinabi sa akin ng doktor, gusto mo ba ako? Sa wikang English, dahil di naman nagtatagalog. Sabi ko, kung gusto niya, sa plegihan, idalhin ko siya, doon siya pumilmi. Ang sagot sa akin ng asawa ko, ikaw, paano ka? Yun ang sinagot niya sa akin. Ang mangyayari sa'yo. O doon, hindi na ako umano sa kanya. So, nang araw din yung kinagabihan, ay nakipag-usap ko sa Panginoon na, God ka ko, kung ito ang kapalarang binigay mo sa akin, aking tatanggapin. Lamang, ang hinihingi ko sa iyo ang iyong patnubay. Pakiusap ka kung tulungan mo ako, dahil aalagaan ko asawa ko. Yun ang aking taimtim na ibig sa kanya. At dumaan ang mga taon ng ganong pag-aalok ang ginagawa ko sa asawa ko, hanggang sa kami ay napasok na nga sa social fund dahil wala na silang trabaho. At dumating ang 5 taon na nawala ang asawa ko. So, totally akong nag-iisa kung mawala siya. Ngayon, inisip ko ng panahon na yun na okay na ako, malaya na ako, wala na akong pindihin, wala na akong nag-iintay, ganon. Pero hindi pa na naging kontento buhay ko sa ganon. Na pag ano ko na ng buhay ko, wala na akong permanenteng trabaho, kundi pasama-sama lamang. Nagkakaroon ng konting dagdag ng pera ko dahil may umuupa sa akin. Malaki kasi ang bahay ko noon. So, ngayon, dumaan ang mga taon sa akin na gano'n ang buhay ko, gano'n ang buhay ko. Oh my God. Hanggang sa isang araw na hindi ko naman nakakalimutan ang pagtawag sa kanya. Hanggang sa isang araw na nag-imutok ng apostay at sinabi ko, God, kahit na lang ba ang buhay ko sa loob ng 15 taon,
sinabi ko sa kanya, sa patuloy ang panahon dumating ang araw, linggo, buwan, hanggang sa makilala ko si Sister Minda at ang kanyang pamilya. At ang grupo na City Bible Mission. Doon nagsimula na iba ang takbo ng buhay ko. Doon ko nalubos na natagos na mahal pala ako ni God. Hindi niya ako pinabayaan. Hindi niya ako pinabayaan. Kaya doon ko nadama na talagang binago na God ang takbo ng aking buhay. At isinilang niya akong mabuti. Kaya yung beses na yan ang maibibigay ko sa inyo. Sa ating lahat ay dadating yan. Huwag niyo lang kalilimutan ang Panginoon. Salamat.